Welcome mga ka-sunset moments. It's another bear months. I think it's September, October, November. The third this year, 2022. So, also aside sa November, it's the first day and we all know na it's the All Saints Day, Santo. Araw ng mga santo sa ngayon. Bukas naman, All Souls Day. Naging tradisyon na sa Pilipino ito, na kapag November 1, or even before November 1, may mga dumadalaw-dalaw na talaga sa mga puntod ng kanilang mga minamahal sa buhay. Relatives man, kaibigan, or mga minamahal nila sa buhay nila. Pero isang tanong ko lang, bakit November 1 at November 2? Okay lang yung mga All Saints Day. Kasi nga, marami namang mga santos na pinapatronize ng mga Katoliko. Kahit ito nga ngayon, marami tayong mga De Los Santos, mga kaibigang De Los Santos, mga santo or kapilya, mga simbahan na ang tawag De Los Santos. Kahit na mga kalsada, andun tawag nila De Los Santos Street, mga ganyan. Kaibigan ko rin, dito sa Nagano, isa ring De Los Santos. Shout out sa iyo, kaibigan. Hindi ko lamang babanggitin ang pangalan niya. Pero ang tanong ko rito, tradisyon ba ito o kultura? O ano ba ang kaibahan ng tradisyon at kultura? Naging tradisyon na itong mga All Saints Day na inaano ng mga Kristiyano or Pilipino. Pero hindi lahat-lahat, kasi hindi naman lahat-lahat ng mga Pilipino ay Kristiyano. And kultura naman, nagiging culture lang ng tao. Kahit na hindi nga tradisyon, nagiging kultura lang. Halimbawa, itong Halloween. Kamakailan lang, 2-3 days ago, daming nangyari doon sa Korea, sa Seoul, South Korea. Dahil nga sa gusto nilang mag-celebrate ng Halloween. Naging kultura lang yung Halloween. Actually, wala yan dito sa Asia . At ang alam ko, sa Amerika, Thanksgiving Day yan. Pagpapasalamat nila yan. Hindi lang naman sa mga, pero October yun October 30 yata yun. And they go with itong mga costume, na kumbaga malapit na rin lang ang All Saints Day, yung malaking kalabasa, hinugis-hugisan nila ng parang hugis kaluluwa, hugis mukha na nakakatawa, mga ganon, mga maska-maskara lang. At nagiging kultura na rin kahit sa mga department store. Nagdi-display sila dyan. Pero it's not a tradition. Naging kultura lang yan. So, yan ang sa mga nagiging sabihin nating kaibahan. Nagiging kultura yung mga pagtatawag o paggagamit-gamit ng ibang salita. Yung mga ganern. Yung mga kung ano-ano mga salitang binabaliktad. Mga enteb, gano'n. Yorme, mga gano'n. Naging kultura lang yan. Hindi yan tradisyon. Now, ito namang nabanggit ko kaninang Halloween. May isang nagtanong sa akin kanina, ano daw ang Halloween dito sa Japan? At paano daw nagsiselebrate ng All Souls Day, All Saints Day dito sa Japan? Ang sabi ko naman, hindi talaga naging kultura ng Japan ang Halloween. At kung sabihin natin November 1, November 2, wala yung All Saints Day, All Souls Day dito sa Japan. Ngunit, ang isang naging tradisyon nila,
kapag yung tinatawag nilang obong, no? It's a summertime na end or tulad nung October, September. No? September, yes. I think it was September na may mga 4-5 araw na walang pasok. Kumbaga, nagiging sunod-sunod yung mga yung mga holidays nila. Kaya ang isa rin doon, yung isang araw ng mga gugunita nila sa mga namamatay nilang mga relatives, mahal nila sa buhay. No? Pero ang kanila naman doon, hindi talaga flowers or candles. Bibisita lang sila doon sa puntod. Meron ding parang sandok ng tubig na kukuha ka ng isang balde or isang tabong tubig na kunwari parang bubuhusan mo ng tubig yung stone altar na yon, no? Yung puntod na parang hinuhugas-hugasan mo. Pero it's not really na hinuhugasan mo. Parang kumbaga pinapainom mo lang eh. Kung gusto mo ring linisin yon sa mga damo-damo, well and good naman. No? Hindi naman talaga puntod na mga 6 by 2, 6 by 3 meters or feet na mga area na yon. No? Parang isang isang cone lang na doon na nakatirik yung stone altar. Kasi nga mga abu-abu lang dito sa Japan. No? Cremated na yung mga patay na o namamatay na mga tao, mga mahal nila sa buhay. And so, yun ang nila na parang na nga, All Souls Day sa kanila. Pero it's not during November 1. Tradition din yun sa kanila. Yung bisibisita doon sa puntod. Sa atin naman, yes, tradition din yung All Saints Day at saka All Souls Day. Pero ang isang hindi naman talaga November 1, November 2 lang araw na pwede kang dumalaw sa puntod eh. No? Ang iba, no? Birthday, no? Birthday or death anniversary, no? Ng magulang mo, ng members of the families tulad nung mama ko nung November 27, doon namatay ang mother ko sa anniversary, dumalaw ang mga kapatid ko, no? Offer sila ng mga flowers, kandila doon. Ang sa atin rin naman, lalong-lalo na taga malayo ka, na we offer of course our sincere prayers doon. Kaya yun ang araw ng mga tradisyon na mga naging natin, naging kaganapan natin. Yung isa naman, November 1, naging kultura din, culture, yung pupunta ka sa karagatan, sa swimming pool, maliligo, maliligo. And hindi ko makuha-kuha kung ano talagang significance doon. Hindi naman lahat-lahat gumagawa ng ganon. Kaya tinawag ko rin, kultura lang naman yun kasi sa simbahan, wala namang ganon na tradisyon. Sa ibang mga paniniwala naman or culture or tradisyon, like sa mga ETA, mga Tausug, Manubo, wala naman akong naririnig na ganon. Kahit sa Buddhism, wala akong nakikitang ganon. Fiesta, of course, may fiesta rin dito, yung tinatawag nilang Matsuri. Pero hindi yung mga santo-santo. Yun yung parang tabernacle na maliit na iniikot-ikot nila. Na habang may mga gongs, at saka parang prosesyon nga rin lang. So, yun ang isang dito sa Japan. Pero, ang tanong nga rito, kasi nagkaroon ng tawag doon, isang naging aksidente doon sa Seoul, Korea. Ito nga dahilan sa Halloween.
no? Tawag nila Halloween. Hindi naman talaga tradisyon ng mga cult na ng Koreans ang ganun eh, no? Iba-iba ang mga relihiyon ng Koreano. Pero yung mga ganong mga Halloween, wala eh. Nanggaling yan dun sa Western nations. Yeah? Talagang they adapted lang, no? Yung mga ganong kultura, umiikot-ikot sa isang kalsada, sa parke, nakakostume doon na para kang aswang, para kang mga demonyeto, o para kang isang, kung anong mga horror image, no, na ginagawa-gawa. Ganon din sa America or Western countries. Pero most of all, nakikita mo doon yung kalabasa, na malaking yelong kalabasa na hiwa-hiwa in a form of parang mukha, tapos lalagyan nila ng parang candle doon sa loob, na parang pagtingin mo parang ang parang ang mukha ng isang multo, or ng isang santo, na parang ang ganda rin namang tingnan. Pero yung mga nagmamaskara-maskara na pag-procession, wala naman nakatatang ganun, no? Bihira lang na parang may gano'n. No? Siguro sa neighborhood lang nila, meron ba sa mga department stores na parang display rin lang. No? Well, ito rin lang pinag-iisip-isipan ko, sabi ko, bakit nga ba talagang ganun? Ang nangyari tuloy sa Korea, ayun, malaking aksidente. No? Umabot na ata ng mga daan-daan ang namatay doon. No? Now, ito namang bagyo, Jesus Mariones, itong si Paeng, agad-agad si Queenie. Lumabas ng si Paeng, pasok naman si Queenie. Bagyo-bagyo. Ang tanong, tradisyon ba yung bagyo? No, hindi po. No? Talagang natural calamity po yan. Talagang nasa lugar lang talaga tayo na dinadaanan tayo nitong mga hangin, mga south monsoon, north monsoon, and ito nga mga namumuong mga ng mga hangin, at di natin maiwas-iwasan yan. Siguro ang gagawin lang naman ng mga Pilipino, gawing mga talagang matibay yung mga dike, yung mga structure doon sa sa malapit-lapit na ilog, no, na talagang pag concrete nila yan, hindi lang ang quality ng diyan, no, ng mga materials, kundi i-doble talaga yung quality. Tsaka talaga soil testing talaga, so that kita rin naman na hindi na talagang mag-erode, no? Maiwasan yung mga erosion. Kawawa kahit ng mga bagong bahay, kahit na medyo malayo-layo naman sa ilog, talagang dahil lang nga sa sobrang lakas ng tubig, hindi naman daw talagang bagyo as in bagyo. Lang daw yung continuous rain at malakas ang hangin. No? Kaya kahit na yung sa Maguindanao, hindi naman talaga yun ang daanan talaga ng bagyo, pero dahilan sa malakas na buhos ng ulan at ilang sunod-sunod na araw, talagang ang mga concrete na daanan doon naging tubig na rin. No? Kahit sa Cavite, kahit ang Manila, hindi naman talaga nag-signal number 3 sa Manila, sa Marikina. Pero may mga alarm na sila doon. Pero yun, biglang ewan ko kung All Souls Day ba ngayon, no? All Accidents Day, no? So anyway, ito lamang po mga ka-sunset moment, na I hope na everything is fine. Condolences po. May sympathy doon sa mga talagang pamilyang nawalan ng mga minamahal sa buhay. Kay Papang, kay Mamang, kay Auntie,
kay Uncle, sa mga pinsan ko. Rest in peace po sa inyong bagong mundo dyan sa langit. Maraming salamat po. Ito po si Sir Cutaylo sa ating panibagong episode ng ating Sunset Moment. Si Sir Cutaylo, si Sir, si Kuya, si Tatay, si Lolo. See you next time. Bye-bye.